Before tayo mag-start, mag-opening prayer ka. Sige po. Sige po. Ayun po, sige po. Iyukop po natin yung ating mga ulo at kausapin ng Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito. Sa bagong araw, Panginoon, napaka-pinagpala mo po kami, Panginoon. Lord, yung lahat ng tao, Panginoon, napupunta po dito, Panginoon, i-bless mo sila, Panginoon. Di namin po alam yung mga pinagdadaanan nila, Panginoon, pero ikaw po ang nakakala nito, Panginoon. Lord, i-provide mo yung mga pangangailangan nila, Panginoon. Lord, sa akin naman po, Panginoon, ikaw po ang magsalita, Panginoon. Ilikod mo ko, Panginoon, dahil hindi ko ito po kaya pag-ala po ang karunungan mong ibinibigay po sa akin, Panginoon. Marami po salamat sa buhay ng tao na ito, Panginoon, na pinag-testimony po ako dito, Panginoon. Ingatan mo siya, protektahan mo siya, Panginoon. Iprotektahan mo siya ng Espiritu Santo, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon, na may mga tao, Panginoon, na kailangan pa po kayo, Panginoon, makakilala pa sila kung sino ba ang Lord is Savior, Panginoon, kung gaano kababuti sa buhay namin, Panginoon. Lord, gaano yung pagmamahal mo, Panginoon, na John 3:16, ayun yung pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit kanino, Panginoon, is first love and greatest love, Panginoon. Marami po salamat sa iyo po ang mataas na papuri, parangal at dakila sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. O sige, mag-start ka na ng testimony mo. Sige po. Anahan ko naman po ito. Wait lang po. Hindi po. Yung, ito naman po, tungkol po siya sa, tungkol sa lalaking bulag simula pagkabata siya. Ayun po yung parang inano sa akin ni Lord. And inano ko na po siya, tinistimony ko na po kahit sa mga tita ko po. Ayun po, nag-ano pa po ako nito, nag-Bible study pa po ako doon sa doon po sa may kapitbahay po namin may tindahan. And ito po yung ano na to is Juan 9 verse 3. Sumagot si Jesus, pinanganak, Juan ano muna po pala tayo. Juan verse 1. Hindi, yan po tayo, dyan po tayo simula. Babasahin ko po siya. Juan, ano ba yun? Juan 9 verse 1 hanggang 3. Sa daan paglalakad si Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula nang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ba ang may kasalanan? Pinanganak na bulag ang lalaking ito, siya po ba at ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, pinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya ang kanyang mga magulang, kundi upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. And para po sa akin kasi dito, nangyari po sa akin talaga is about po sa pag-aaral ko rin po talaga, hindi ko po alam kung bakit hindi ako natutong magbasa, ganun po. Kasi ang nagturo po talaga sa akin si Lord. Alam po ba ninyo na ngayon ko po na-realize na, oo, hindi ako marunong magbasa ng mga pagkakataon na yun, pero si Lord yung nagturo sa akin, si Lord yung nagbigay sa akin ng lakas, ng loob, siya yung nagtiwala sa akin. Ano ko yun, yung praying ko na yun, Lord, turuan mo akong magbasa, natuto po akong magbasa. And nung counter ko si Lord nung nasa church kami, tamang-tama po ako doon. Sabi ng pastor po namin na ang isang tao, parang may sinabi po siya tungkol sa pagbabasa, natuto yung lalaki na yun dahil sa Bible din. Sabi niya, turuan mo ako, bigyan mo ako ng karunungan. Iyak po ako nun hanggang sa kalsada po kami, umiiyak po ako nun. Kasi ayun po yung parang tamang-tama ako and ngayon po natuto ako ng magbasa. Ayun po, nakakagalak po kasi mahina po ako pero pinili po ako ng Panginoon na mag-share ng salita niya na may mga kapinsan naman ako magagaling, bakit pa po ako? Sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko bakit ako parang hindi naman ako ganun kagaling magsalita. Sabi niya sa akin sa Jeremiah na ako ang bahala sa'yo, wag kang matakot sa mga tao. Ayun po yung sinabi sa akin ni Lord. And ayun po nakakapag-share na po ako ng salita niya sa maraming tao, kahit po sa matatanda. Hindi po ako natatakot kasi alam ko na si Lord yung nagsasalita, hindi ako. Kahit TikTok will nila ako, si Lord yung inaano nila. Kasi nung naramdaman ko yung po yung pagmamahal ni Lord na tinuruan niya ako kay bata-bata pa ako mag-share ako ng word of God na hindi naman ako kagalingan, mahina po talaga ako eh. Sobrang hina ko po talaga na sinasabihan pa po ko ng pamilya ko na, ay, hindi ka na matututo. Pero nung sabi ko, Lord, ikaw yung unang nagtiwala sa akin, ikaw yung unang nagmahal sa akin. And ayun yung praying ko, natuto po ako magbasa, and natuto po ako dahil sa kanya. Pinagmamalaki ko po to kasi si Lord yung nagturo sa akin, hindi ako. Ayun po, pinagmamalaki ko po yun dahil si Lord lang nagturo sa akin, hindi po tao. Hindi teacher, si Lord. Kasi po, napakabuti ni Lord sa
araw-araw ng buhay ko po. And about naman po sa sarili ko naman po, ayun, na mahina yung katawan pero pinapalakas niya. About naman sa sabi dito sa Matthew po, kasi po my mom is passed away na po. Matagal na po siya pero ayun, si Lord yung nagbigay sa akin ng lakas. Kasi di naman po ako ganun. Eh. Siguro po kung ako po yung kabataan na nananagrilyo, na kung alang magulang, 'di ba po? Yung magulang ko po kasi yung papa ko nasa work, si mama wala na nga po. Sabi po dito po ako umiyak palagi kay Lord na Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan, lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Napaka gusto ko po na verse na to kasi na-remind ko po Lord na inanuhan ko si Lord po noon eh. Sabi ko, Lord, bakit ako sa dami-dami ng tao? Ganun po, ginanon ko po talaga si Lord. Pero nakita ko, ay, si Lord, iaano pala niya ako. Siya yung liwanag ng buhay ko. Kahit ako na lang mag-isa, iniwan na ako ng mga kaibigan ko. And yung papa ko, nasa trabaho. Ayun, napagmamahal ni Lord, sobra-sobra po talaga eh. Pag naramdaman po natin siya, na parang relationship din po yan, na tayo po yung bumibitaw. Tayo po yung bumibitaw. Mayroong mag stay Si Lord yung nag stay palagi. Na lalayo tayo. Si Lord, nandoon lang, naghihintay sa'yo. Ganun po si Lord eh. Na lumapit ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Yung kapahingahan na yon sa Kanya mo lang mararamdaman kasi yung pagmamahal na yon hindi mo na mararamdaman kahit kanino. Si Lord talaga yung magbibigay sa'yo ng pagmamahal, greatest love. Ayun po talaga eh. Napakasarap po magsabi kay Lord na Lord is greatest love and first love kasi ibinigay niya yung isa niyang anak. John 3:16 po, pag binasa din po niya yan, makikita mo po may nagmamahal sa'yo. Akala mo wala, pero ayun yung makikita mo yung magpapamahal na binigay niya yung sarili niya para sa'yo, bibigyan niya yung sarili niya para ikaw yung maligtas. Ayun po talaga yung katotohanan doon na may mga kahinaan tayo. Ayun, kahinaan ko po, yung pagbabasa sa school, ganyan, binubuli ako ng mga klase ko. And may kahinaan po tayo, katulad po ng mga hangal sa lipunan. Hindi nakaya po sila ng lipunan, katulad po ng drug addict, pero pinili pa sila ng Panginoon na ipahayag ang salita ng Panginoon at ayun po, nagiging pastor pa po sila. Napakaganda po kasi may kanya-kanya po tayong kahinaan. May kanya-kanya tayong papalakasin ni Lord mag-share, iti-testimony kung ano ba yung testimony, ano po ba yung ipapahayag kung ano yung nangyari sa buhay mo. Ayun po, magiging bahayag ng buhay mo yun. Nandoon ka sa darkness, sa kadiliman para ipakita ng Panginoon na bibigay ka niya ng liwanag, siya yung dapat mong ipagmalaki, wala kang ipagmamalaki sa kanya. Ayun po talaga, inaanuhan na talaga dun sa kay Lord na hindi ko po talaga ma-expected na matututo ako magbasa. Ayun talaga po, pagbabasa po talaga, na yun talaga, pag naanuhan ko lang po na, ayun, nakakabasa na ako, nakakasabay na ako sa mga klase ko, nakakasabay ako sa mga kaibigan ko, na nakakapag-preach na ako, nagbabasa po kami, ayun, nakakapagbasa, na, na yun, nauutal man, pero, ayun eh, pinapakita ko na, ay, si Lord bahala sa akin. Ayun, ano po kami kahapon, ano yun, doon po yung pastor namin, Pastor Jeff po. Nandoon po siya. And ayun po kasi nagtatanong-tanong po talaga ako sa kanya. Nagtatanong ako about Bible, ganun po. Pinabasa po niya sa akin, sabi, nagkwentuhan po sila Ni Lola, sabi, siya rin po kasi alam niyo yung struggle ko doon, about po doon. Alam po niya struggle ko doon sa about sa pagbabasa kasi alam din po talaga niya. Nabasa po ako sa kaharap nila, sabi nila Lola, mabilis na daw po magbasa. And si Lord yun, si Lord po talaga. Si Lord yung nagturo sa akin. Na-imagine ko lang na, wow, dati binubuli-buli nila ako. Ayun, binubuli-buli po nila ako. Ngayon, titinis-tinis na ipinapahayag ko po yung salita ng Panginoon na si Lord, alang imposible yan, mahal na mahal ka niyan, pagtitiwalaan ka niyan. Siguro, hindi ka naman magaling sa school, papagalingin ka ng Panginoon sa salita ng Panginoon at i-share mo sa bawat salita sa mga tao. At siya yung bahala sa'yo. Ganun po yung naano sa akin na yung mga mangmang papalakasin ni Lord, yung mga hangal sa lipunan, yung ipinili pa ni Lord na i-share yung salita niya, yung mga mahihinay, karaniwang tao, sila pa yung pinipili. Ayun po talaga yung verse na yun na, wow, naanuhan ko po na kagano kabuti si Lord, na pinili niya tayo. Ayun, ayan, nakakilala ka sa pamamagitan ng pagbabasa, nakilala mo siya, kung gaano siya kabuti, na kahit nahihirapan na, gusto na sumuko, pero ayun eh, na pinapakita ni Lord na
Huwag ka susuko, ako bahala sa'yo. Kasi po may mga punto na ayoko na pumasok sa school kasi ayun, tinatakasan ko nga po yun. Yung pagbabasa na yun, tinatakasan ko po siya. And nakita ko po na, ay, sa Bible ako matututong magbasa. Si Lord kasi walang imposible dyan. And nakabasa ako ng maayos. Ayun po talaga, napakaganda po niya na pag nakikita ko na sinasabi niya, puro basa ka na lang ng Bible, puro basa ka na lang ng Bible. Pero po, ang Bible po kasi, siya na yung nagiging kakampi ko, si Lord sa araw-araw ng buhay ko. Kasi alam po ninyo yun kung gaano abuti si Lord sa buhay natin na natuto ko magbasa dito. Yan po, may mga highlights pa po siya. And yun, nagpapaturo po talaga ako kay pastor kung paano yung mga about po sa doktrina, ganun po. Ganun po yung pinag-aaralan ko ngayon, doktrina, kung inaano po ako ni pastor, ganun, doktrina. Kasi po, hindi ko po alam kung ano yung calling sa akin ni Lord. Hindi ko pa po alam kung ano yung calling sa akin. O pastora ba o mag-share po ng salita sa maraming tao na mag-share sa ano po sa kalsada. Ayun po. Hindi ko po alam kung ano ayun po talaga yung sa dalawa na yun, kung hindi ko po alam kung ayun po ba talaga kasi ayun ginamit po pala talaga ni Lord yun, ate. Ginamit po pala talaga ni Lord yun na hindi ko marunong magbasa, Nicole. Naasar ako nila, paano ka mag-aano sa grade 7, paano ka mag-grow, ganun ganyan, paano ka matututo magbasa, bubulihin ka lang doon, ganun ganon. Sabi ganun nila. Parang ngayon, oo nga no. Ginaganon nila ako. Sabi ganyan. Gaganunin ako ng mga klase ko. Pero ngayon po, hindi na ako tumasakas sa pagbabasa. Ayun po, hirap pa rin pero ayun, si Lord ang bahala. Si Lord talaga ang bahala. Kasi po, sa totoo lang, tinatanong ko po kay Lord ngayon kung kailangan ko pa mag-aral ng college. Ganun po. Wala pa po siyang binibigay. Kung hindi po, wala pa siyang ibigay ngayon, para pong mag-aaral po ako sa Bible School. Bible School po kasi sagot na daw po ni Pastor. Kinausap din ako sa pamamagitan ng ka-churchmates namin. Ganun po kasi makipag-usap si Lord sa bawat tao na gagamit siya ng isang tao. And ayun po, ginamit po niya isang tao na yun. Baka pag-aralin po ako ng Panginoon sa Bible Church. Parang sa Bible po na Bible, sa Bible school po. Parang ganun po. Iyaano ako ni Lord doon. And nagugulat lang po talaga ako kay Lord na, ayun, doon pa ako tinuturuan. And ayun po, kung wala pang ibibigay si Lord sa hanggang makatapos po ako ng grade 12, baka po, mag-try po ako po, magta-try ako, pero magta-try ako kasi baka malay mo makapasa po sa isang ano na yon. Magta-try ako kung hindi po talaga na hindi pinasa ni Lord. Ibig sabihin nun mag-aaral po ako sa Bible School. Ayun po talaga na binibigay sa akin ni Lord na wisdom talaga. And ayun po, and share ko lang po talaga yung kabutihan ni Lord na walang imposible sa Panginoon, imposible sa tao, pero wala is imposible sa tao pero walang imposible sa Panginoon na mangyari lahat ng kagustuhan niya na kung loloobin niya. Ayun po talaga, gagamitin niya tayo sa mga kahinaan natin, yung mga kinakahiyan ng lipunan, yung mga karaniwang tao, ganun. Ayun po, igagamitin po ni Lord yan. Maraming gagamitin si Lord na mga testimony sa mga nangyari sa kanila, mga dati silang drug addict, dati silang tomboy, bakla, dati silang bakla, tomboy, pero po gagawin po ni Lord na testimony yan na binago sila ni Lord. May mga pastor po dating bakla sila, ngayon po pastor na, mga dating drug addict, ngayon po pastor na, ganun po talaga yung kabutihan ni Lord na dadating ka muna sa kadiliman bago dumating yung kaliwanagan. Ayun po talaga. Ayun po yung nakita ko, Lord. And ayun po, God bless po. Ilang taon ka ngayon, Nicole? I'm 17 po. Ilang taon mong nakilala ang Panginoon? Yung naramdaman mo na tinawag ka niya? Or yun, nagkaroon ng good relation sa kanya? Nung grade 9 po ata. Di ko po matandaan kasi po marami din pagkakataon na lumayo din talaga kay Lord. Pero po yung nanamdaman ko po siya, pandemic. Pandemic. Ilang taon ka nun? Pandemic. So, 17, mga 12, 11, mga ganyan? Hmm. Ang bilis mong magsalita, no? Siguro, ang binigay sa'yo ng
Panginoon ay ano, yung sa kalsada. Kasi ganun yung sila pag nag-ano, mabilis eh. Pag nag-ano ng Word of God. Baka, ano bang tawag? Evangelist? Opo, opo. Oo. Opo. Kasi ang bilis mo. So, walang hinto yung pagsasalita mo ng testimony. Ako kasi, hiningi ko kay Lord na yung gusto ko, yung dahan-dahan lang para maunawaan ng mga tao. Pero okay lang din yung sa'yo. Mabilis. Lalo na pag Opo. nagdadalian. Totoo po niya, nakapag-share na po ako sa kalsada po. Nagbabike po ako, biglang kumilos si Lord. Wala pong mic nun. Kapos na po ako sa ano nun, sabi sa, parang kapos na po ako. Kuha po ako pagka ano ko po nun. Kuha po talaga akong tubig. Pagka uwi ko sa bahay. Kasi po pinabili po ako ng ano nun eh, patola po alam. Di ko po alam kung ano pinabili sa akin ni Lord. Pero po nang ano na yun, sumisigaw po talaga ako nun. Di ko po alam kung ang sinasabi ko. Ang hawa ko lang pong verse John 3:16 lang po. So, Ayun po talaga. hindi mo alam na nagsasalita ka. Alam Hindi, ko po hindi mo, hindi mo hindi mo pinaplano yun na magsasalita ka sa kalsada. Basta bigla ka nang nagsalita, ganun po ba? Hindi po, ano po, pinakita na sa akin ng Lord nung gabi na yon. Para pong pinakita na sa akin ni Lord na magsasalita po ako, pinakita rin po ni Lord na sa mga video-video po, pinakita ni Lord gagawin ko po yun. And di ko po tanda yung mga sinasabi ko hanggang po ngayon, di ko po tanda siya kung ano yung sinabi ko. Ayun po. Oh, I see. So ngayon, anong naramdaman mo sa Panginoon? Ayun po, puro galak po. Talaga, puro galak sa araw-araw. Pagising ko sa umaga, i-pray ako, babasa po ng Bible. Ganun po. Ano po yung nilalagad ng buhay ko po. Kasi doon po talaga ako natutong magbasa kahit po tanongin niyo yung pamilya ko, yung mga teacher ko po. Doon po talaga ako natutong magbasa. So hindi ka nahiya magbasa sa school, Hindi mag po, hindi na po, mag-share sa mga kaibigan mo. Hindi ka hindi nahiya. na, hindi po, hindi po. Nag-share po talaga ako sa school. First share ko po sa school, yung ang lambat po. Hindi ko po makakalimutan yun. Talaga? So, Yung, ibig sabihin, talagang ano ka sa labas, no? Hindi sa ano, sa loob kasi yun ang binigay sa'yo ni Lord. At kailangan kasi yan ngayon eh. Dahil maraming mga kabataan din na mas priority nila yung about sa mundo. 'Di ba? ayun po, marami na din pong inakay kay Lord. Ako kasi yung ginamit na din ni Lord para makakalala yung iba. Ganun po. Ayun po, marami na din po. Mga kaibigan ko din po. Pero ayun po, pray yung iba kasi po, parang hindi po talaga. Nasa kanila lang po talaga yung kung tatanggapin po nila si Jesus Christ eh. Oo. Okay, salamat sa testimony mo ha. So ngayon, araw-araw iniisip ko ang Panginoon yung lalo na yung pag-ibig niya, no? Pagmamahal niya sa atin. Yung kagalakan at saka yung peace of mind, 'di ba? Nung hindi pa natin siya nakilala ng lubusan, nagkaroon ng maraming kabagaban at mga iniisip na mga negatibo, no? Ayun nga po talaga. Na hindi na ano po talaga, sobra din po talaga yung pag-ibig ni Lord sa atin. Kasi po, pag siya po ang nakilala natin, ganyan po kasi ang kabataan, gusto po nila, boyfriend, girlfriend, ganun po. Para dun, kala nila doon nila mararamdaman yung totoong pagmamahal. Pero ang totoong pagmamahal, mararamdaman mo kay Lord. Ganun po yung related po ng sanlibutan eh. Kaya po, marami po na nakapag-asawa ng maaga. Hindi kala po nila doon makikita yung totoong pagmamahal. Pero ang totoong pagmamahal, kay Lord lang talaga mararamdaman. Sabi nga po, is first love Jesus Christ. Para po sa akin, ganun po. Ayun po yung naanuhan ko ngayon na. Dati po, nadalma din po ako sa punto na mga ganun kabataan, naiintindihan ko po sila. Pero, kailangan po talagang sharean sila para makalaman nila kung sino ba talaga yung totoong nagmamahal sa kanila. Mm, tama. Si Lord, ginamit ka talaga ni Lord para mag-ano sa mga kabataan.
At paano mo naunawaan yung Bible? Yung nag-aral ka, hindi pa, o nagbasa ka lang, tapos naunawaan mo? Ano po, di po ako nag-aral hindi po ako nag-aral na sa mga Bible school, parang gano'n po. Ano lang po sa akin ni Lord is, natuto po ako nagbasa ng Bible. And sabi nga po ng pastor namin na walang pinipili si Lord na kung sino yung mag-share ng salita niya, di ba po? And hindi ko po siya pinag-aralan siya. Ano po, mismong binabasa ko po ang Bible, naunawaan ko po, humihingi po ako ng karunungan sa Panginoon. Siya po ang may taas, ganun po. Okay. So, meron ka pang dagdag na testimony? Ayun lang po. So, ngayon, natapos ka na sa testimony mo. Basta pag meron ka pang new experience, no, mag-testimony ka, punta ka lang sa akin ha, para Opo. dito, para ma-record ko, para i-post ko. And Opo. then, syempre, no, ako ang isi-share. Promoter ako ng mga nag-testimony kung willing po sila. Actually, maraming mag-testimony. Ngayon, natapos ka nang mag-testimony, so pwede tayong mag-Bible sharing? Sige po. Mayroon ka pa bang time? Teka, Ay, meron po. invite Meron na po, ako ng meron iba po. ha. Mag-invite ako ng iba para makasama Sige na. po. Kung Sige sino po. po yung willing na pumunta, kasi nandito kanina mag-invite ako. Para Mga kaibigan ko. i-invite mo yung mga friends mo. Invite ka rin ng friends. Na ano ka. Po ata. Mga tulog pa po ata, ate. Tulog pa ata sila. Mag-invite din ako. Okay. Hintayin na lang natin sila. So, siguro naman, kasi nakakaunawa ka naman, magbasa ako, tapos ating pagbulay-bulayin ha. Sige po, Okay lang. sige po. Apo. Dito dito tayo sa Isaiah. May Bible ka naman. Sa Isaiah chapter 31 tayo. Verse 1 hanggang 9. Gusto mo ikaw magbasa? Opo po eh. Ha? Opo po. Sige, sige. Yan ate. Alo, Sa Isaiah tayo chapter 31 verse 1 to 9. makahabag-habag kayo mga umaasa sa tulong sa iginto. Yun po ba yun? Egypt, oo. Kawawa ang mga nagtitiwala o kahabag-habag. Opo. Basahin ko po ba? Hanggang ano po? Sige, hanggang 9. Hanggang last verse. Pagbulay-bulay natin, ano yung mensahe dito. Sige po. Sorry po, ngayon lang po ako mag-aano ng New Testament. Ay, Old Testament. Old Testament Opo. ito. Sa New Testament ka ba? Opo. Okay. Pero may Old Testament naman ang Bible mo, di ba? Opo. Sige. Okay lang. Maganda din ang old. Kasi Opo. humingi ako kay Lord Lord, bigyan mo ako ng word para pagbulay-bulayan namin. Kahit dalawa lang tayo, di ba? Sabi sa Matthew chapter 18:20, kahit dalawa lang o tatlo, di ba? Nasa gitna siya. So kahit malayo tayo, alam natin, di ba, na ang Panginoon ay nasa gitna natin. Opo, opo. So, Opo. faith natin. Sige po, babasahin ko po. Ate, sorry ko po kung mauutal-utal po ako. Sige, walang Sige po. problema. Sige po. Kapag kayo umaasa
sa tulong ng iginto at magtiwala sa bilis ng kanilang mga payo. Manalangin sa dami ng kanilang mga karawahe at sa matatapang nilang tagapagpayo sa halip sumaguni at umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Alam ni Yahweh ang kanilang ginagawa at pagpapadala siya ng salot at gagawin nila ang kanilang sinasabi. Paparusahan nila ang gumagawa ng masama at ang mga tumutulong sa kanila. Hindi Diyos ang ano yun? Ate, ano ba yun? Gereyo pa? Ano yun? Iba kasi sa akin din, iba sa'yo. Ay ba? Anong, Igreyo ba po ba yun? anong verse ka? 3? Ang 3 mga po. taga-Egypto ay mga tao lang din at hindi Diyos. Opo. Ang Ayun po. mga kabayo nila hindi naman mga espiritu, kundi tulad lang din ng ibang mga kabayo. Kapag nagparusa na ang Panginoon, mawawasak ang Egypto pati ang mga bansa na tinulungan nito. Pari-pareho silang mawawasak. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Walang makakapigil sa leon sa paglapa niya sa kanyang biktima, kahit na magsisigaw pa ang mga nagbabantay ng mga hayop. Katulad ko rin walang makakapigil sa akin para ingatan ang bundok ng Zion. Ako ang Panginoong makapangyarihan. Babantayan ko ang Jerusalem na parang ibon na nagbabantay sa kanyang pugad. Iingatan ko ito, ililigtas at hindi pababayaan. Mga Israelita, magbalik loob kayo sa Panginoong labis na ninyong sinuway, sapagkat darating ang araw na itatakwil ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosang pilak at ginto na kayo mismo ang gumawa dahil sa inyong pagiging makasalanan. Mamamatay ang mga taga-Assyria pero hindi sa pamagitan ng espada ng tao. Tatakas sila mula sa digmaan at magiging alipin ang kanilang mga kabataan. Tatakas ang kanilang mga kawal dahil sa takot, pati ang kanilang mga pinuno ay hindi na malaman ang gagawin. Kapag nakita nila ang bandila ng kanilang mga kaaway, iyan ang sinabi ng Panginoon, na ang kanyang apoy ay nagnininga sa Zion sa lungsod ng Jerusalem. May naunawaan ka doon sa binasa ko? Opo. About po sa parusa sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mm-mm. Mga ginto. Ayun po. Ano po talaga yun? Mali po talaga kasi nabasa na po sa Exodus yan eh. Exodus. Opo. Ito, wait lang po. Dati ano ba yung ano mo? Ano ba yung original na saan kayo sumasamba or nagsisimba? Ano po, ako po talaga, laking church po ako sa pamilya ko po. Ano Christian po ako? talaga kayo? Born again na talaga? Opo, Opo, yung family ko po sa side ng mami ko po, ano po siya, born again po siya. Yung papa ko lang po talaga ang hindi born again. Ayun po, praying po talaga sa daddy ko. Makasama ko po siya sa, sa church. So yung papa mo, saan siya nag-church? Ano po, Catholic po si papa eh. Ah, Pero po sinasabi ko po palagi sa kanya, na lahat ni religion na makapagligtas sa'yo about relationship kay Jesus. Binasa ko po yan about Nicodemo and Jesus po. Yung po mali po talaga yun. Kahit naman po, kahit po inanuhan ko po talaga yun kay Lord, parang maling-mali po talaga. Kasi po, nakakaramdam po ako sa kanila. Ano po niyo yun, nakakaramdam po kayo ng bad spirit pag nakakita kayo ng gano'n. hindi ko napansin. Pero kasi ako, lumaki kasi ako sa Katolik eh. Tapos, pinaunawa sa akin ng Holy Spirit. Siyempre, lahat naman ang nagpapaunawa sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo, di ba, na Holy Spirit. So, nung nabasa ko yung sa Jeremiah, sa Old Testament din, chapter 7, verse
7 to 16. 16 to 21 pala. Jeremiah chapter 7 verse 16 to 21. Yan. About sa yung parang nung binasa ko yan ay nag-reflect sa aking isipan yung ginagawa namin nung maliit pa ako. Pinaprosession namin yung larawan ni Virgin Mary. So yun yun. And then, ilang beses paulit-ulit ko kasing nabasa yun. So, nagtaka ako bakit palaging paulit-ulit. So, doon ako naging aware na, love, ito yung message sa akin ng Panginoon na wag nang sumamba sa mga, larawan. And then yun, kasi nung panahon na yun ay nagsumasamba pa rin ako sa mga larawan eh. Kahit na mayroon na akong encounter sa Panginoon. Kaya yun, nag-decide ako. Kasi 'di ba dapat natin may bad spirit at saka good spirit na humihila. Meron dito bad, meron dito good. So, ngayon, sabi ko, Lord, saan ba ang tama yung nung maliit ako na itinuro sa akin ng mama ko na kung saan ako na naniniwalang yun ang dapat, yun nga, tumawag, lumuhod, o itong salita mo. Sige Lord, susundin ko itong salita mo Lord. Ngayon, inalis ko na yung mga larawan, pati yung mga rosary, inalis ko na. Tapos doon, naramdaman ko na parang gumaan yung pakiramdam ko eh. No? Yun po ang sa sarili ko po, gumaan. Bukod doon, syempre may kasalanan akong ginawa. Marami talaga, bukod sa mga kasalanan na gawa ko, humingi ako ng sorry, ay gumaan ng gumaan. Hanggang sa itong last na decision ko talaga itong about sa graven images. Sabi ko, kasi natakot din ako eh, baka magabaan ako ni Virgin Mary. Kaya mayroon ngang nag-ano sa isipan ko. So, sabi ko, Lord, itong salita mo aking susundin. Ngayon, kung masiraan ako ng ulo dahil hindi na ako kay Virgin Mary, tapos nag-share ako sa salita mo, sinong maniniwala sa akin na nasisiraan pala ako ng ulo? But thank God, no, hindi naman pala. Hindi ako nasiraan ng ulo at hanggang ngayon, nandito pa rin ako.